And yes, this game number 1 para sa ating unang serye ngayong araw. Best of 3. This is Morocco laban sa United States. Sino kaya magwawagi para sa ating unang laban? Sino unang magkakaroon ng momentum as we head on to the Land of Dawn? So dalawa pa rin naka-purify, no? Midnight for United States. Oo, dalawa yung purify nila on Valentina and the Harris. And maganda yung ginawa dito ng drop. Bihira ako na makita to actually yung hino-hold, yung minion wave, and tatlo yung na-hold niya rito with the Guardian's Barrier. Pero again, yung aggression, medyo kukulangin pa rin sila dito kasi lamang talaga yung heroes ng United States. Early invade coming out from White Chicken, pinatagal lang yung orange take ni Super Rival, and that allows United States to move faster in the map compared to Morocco. So for Morocco din dito, maganda yung galaw ni Kenji kasi parang alam niyo din kung saan iikot yung mga players ng United States, and it's not the usual na parang pag sinabi natin hindi natin masyadong kilala na team versus a team na grabe na talaga yung experience. Minsan lost kapag ating sa rotation, pero hindi, yung Morocco talagang ready dun sa pwede putahan ng United States. Pero speaking of, napilitan na mag-flicker si Kuya Kenji dahil na-zone out nga dito ng USA. Dumugo yung Grok dito, and again, tulad nga sinabi ni Chantel, na force out yung flicker. So less early game aggression na pwedeng lumabas dito mula sa Morocco, pero Super Rival on the top lane. Ito yung medyo malungkot na parang gusto mo, as much as gusto mo dalawan yung XP para matulungan yung sarili mong XP, kalid Parang nila babawasan yung kalid kasi mag-heal lang din naman siya, and proc kagad yung passive dito ni Aurora, gandang engage, wala kay best player. Parang pinipilit yata nila since magkakaroon na ng turtle anytime para magamit na agad yung iba pang mga resources dito ng Morocco. So mabilis muna na magro-rotate ang USA as White Chicken is also here na nakapwesto dun sa may turtle para magbigay ng vision sa kanyang mga teammates. Ang sakit na mga washing talaga ng Suyo, but look at Kenji, medyo pinigilan lang yung mga players dito ng USA para pumwesto agad dun sa objective. Oo, yung washing talaga yan. Masakit yan. Ito, washing din, no? Ang dami nilang washing dito sa game na to. Yung kay Hilda, medyo pokpok yan Pero yung kay Kalidja, kay Suyo, yan, washing talaga. Washing talaga Masakit. Ganun focus kami na from United States, pero Super Rival. Ganda ng Guardian's Barrier! Oo, nare-reset yung sinasabi natin magandang set of play from Kenji. Parang nga naginamit na dito yung Electrify Beats, and Kenji karami itong Wild Charge. Makakatakas ba? First Blood para din sa side ng Morocco, at mukhang mamabaliktad pa nga yung laban natin. Midnight na yung sinasabi natin pag-usbong na ilang mga players ng Morocco dahil kamuntikan na rin si White Chicken. So 2 players down sa US at lumalaban ng Morocco para dito sa unang turtle ng ating laban. Yun lang, medyo naging awkward yung target selection dito ng United States. 3-9 ni Hun, i-wild charge yung Joy, pero kinulang ng damage dito United States. Actually, hindi kulang damage hindi kulang sa focus ng targets mula dito sa United States. Kaya nabuhay pa rin Super Rival ng best player. Really low. Pati rin naman Super Rival, so madedali yung turtle take, pero lamang ang Morocco Chantel. Lamang sila sa levels, lamang sila sa gold. Oo, tsaka totoo yung sinabi mo dito, parang medyo magulo talaga yung yung targeting kung kanina magpo-focus yung ilang mga players dito. Kaya pagdating doon sa turtle natin, wala pa talagang nakakakuha for both our teams. But definitely for Morocco, alam nila kung paano ba pipigilan yung mga players dito ng US. And look at Kenji, atras muna habang try na simulan ng United States. Hindi, i-reset nila yung turtle. Grabe naman yung laban natin. Unang turtle pa lang ay nakailang reset na for both Morocco and United States. Delayed si best player dito. Level 6 pa lang siya. Level 7 na si Super Rival. And ito yung sinasabi natin kanina, yung madulas na jungler, medyo mahirap patayin for United States. Hindi ganun kataas ang kanilang hold. Pero fortunately for them, meron pa namang power spike na parating. Pwede pa nilang gamitin yung Harith. Ang dilemma lang nila is kailangan iwan yung Flood. And si Ayato ay magkakaroon ng malaking time mamaya para makapag-farm, makapag-split push. So, kailangan makaharap na talaga ng focus dito yung United States. Either they brute force this turtle take, or pumunta sila sa isang lane and then sunod-sunod rin nila yung pag-take ng tower. Pero as of right now, Chantel, mukhang hindi alam ng US kung itutuloy nila itong turtle. Oo, parang probably ay medyo napaisip din sila dahil pagdating sa teamfight ay lumalamang nga yung side ng Morocco. Ayan na, grabe naman 4 minutes. Parang wala na tayong maabutan na turtle para din sa ating laban. After Guardian makakatakas pa rin sa Heisenberg. Habang ginamit yung wild charge sa flicker para makancel yung supposed set of play dito ng side ng US. Eto na ba? Is this gonna be it?
Midnight para sa ating unang turtle of the game. Okay, mukhang libre na yung turtle para sa US. Medyo off yung angle ng wild charge. Could have been very disastrous for US kung naitama sa bato mula dito kay Kenji. Pero at least nailigtas nila si Super Rival. So finally, United States, nakuha nila yung turtle. Momentum is gonna be on their side. Pero ang question kasi dito, Chantel, hanggang kailan nila kaya i-hold yung momentum? Kasi kapag tinignan mo yung heroes dito ng Morocco, medyo late game oriented din yung kanilang lineup. Super overwhelming ng damage output ni Claude, pati na rin ni Joy na late game. Even yung Aurora, actually. Oo nga, even ngayon na magit pa si Heisenberg, parang kanina din talaga yung ginagamit pa niya yung flicker niya para lang talaga makapag-zone at ang players dito ng United States. But speaking of United States also, nagkaroon naman sila ng control. Somehow ay silang lumamang pagdating dito sa gold. So nagkakaroon tayo ng juggle in terms of economy and parang nag-ima ngayon yung ihip ng hangin. Kung kanina parang mainit sila for a team fight, parang umiiwas din yata yung mga players natin ngayon. Parang focus muna, okay? Sige, clear muna tayo ng minion wave para mainit natin mga players. Huwag tayo magti-team fight. Kahit si Fried Chicken, nagsusone up ng mga players dito para makasira ng Torre dun sa may bandang ibaba. Yep, ayun na. Yung post 5 minutes na usual na pattern na nakikita natin na yung XP ay tinitake over ng mga junglers. Ang dilemma lang ni Super Rival dito is hindi niya kaya yung Suyu. 1v1, pinatay siya ni best player. And then yung 4 members ng United States, binubrute force na nila yung mga lane, ginagamit na nila yung Harith. They are now taking advantage of the mid-game power spike na binabanggit natin kanina. Oo, parang ano na dito, siguro naisip nila for Morocco kasi nananalo sila pagtingin sa teamfight. Why not focus tayo, sabihin natin sa objectives para medyo bumuka yung offense or maybe even defense ng Morocco and even T. Ang sakit na Makati na si Kuya Oo. T dahil meron ng 2 core items for this game. Ang laki nung difference ng dalawa. 1,400 gold yun lamang nung Harith dito over the Cloud. So T is having a fantastic time on the gold lane. Samantalang Morocco naman naghahanap, they're scouring for resources on the bottom side of the map. Ang problema talaga nila dito is walang ligtas na part ng mapa. United States, they're just taking over the jungle of Morocco. Nakailang nakaw na sila T and pa na si best player dito over Super Rival. Pero top lane, Okay, akala ko sa setup ang side ng Morocco pero padating na ang mga players ng USA. 4-man setup pa to para sa kanila. Ang sakit ng damage agad. Ginamit nga dito Reggie Sandstorm and after the guard, dalawa tatamaan doon sa may ilalim ng Torre. Medyo delikado yan at mapabriktad pa nga pero napakakunat. Deep ni Shark. At dahil dyan, mapapaalis lang muna dito mga players ng Morocco habang yung Torre sa may itaas ay masisira na. and again, United States, unti-unti nilang kinukuha dito yung mapa ng Morocco and ramdam natin na parang wala nga mapag-farman dito yung Joy, pati na rin yung Claude. So this is a big problem for them. Kailangan nila makahanap ng proper engage pero ang hirap din kasi na humanap ka ng sagot lalo pat yung momentum ay nasa side pa ng United States. Even si Kenji, nararamdaman niya dito yung damage output ng Harith. Muntik na mapatay yung Brock. Pero that was a flicker out from Kenji. And again, ito yung mga resources sana na pwede mong gamitin para makahanap ng aggressive play and that's taken away by United States. Oo, sobrang ganda na ginawa ng US guys kasi kanina nahihirapan sila mag-counter engage against Morocco pero biglang nabaliktad. Even yung gold lead dito dahil kinuha na nga nila lahat ng resources ng Morocco ay talagang naging maganda para sa kanila. Even T ay binibigyan na ng purple buff dito ng kanyang mga kakampi. And ay sumakto pero Fried Chicken ay medyo dudulas saglit. Sasakay din sa Cyclone Eye and more on pokes and controlled defense naman ang pinapakita dito ng Morocco. Paano ba to Midnight? Late gamers ba to si Team Morocco? Wala na silang choice eh. Kumbaga, hintayin na lang nila yung Claude na mag-scale up. Yung Hilda, medyo non-factor na rin for United States. At this point, naglalakad na revitalize na lang siya. Kailangan nila hintayin yung damage output mula dito kay Super Rival, pati na kay Ayato. Pero ang problema kasi Chantel, kailangan mo ng farm para magawa mo yon. And as of right now, sinasara ng United States yung pintuan ng jungle ng Morocco. Kaya naman Super Rival, kailangan niya mag-split push, kailangan niya magtulak ng mga lanes, pero that just means na laging 5v4 yung magiging laban for United States. Kenji dito, naku, one charge na naman pa yung Grok. And that's gonna be the end of Kenji's life.
Grabe na wild charge yung totoong nag-wild charge, and that was Hoon sa kanya IMU, kaya may Lord dito ay sinisuna na ng United States, parang ipipili niya ni Super Rival pero biglang mawawala at madudulas mga mga miyembro dito ng United States, and easy Lord for USA at makakabili pa nga ng additional core items dito ang ilan sa mga players, and it's already 10 minutes para sa ating game, pero lumalaki din ang kalamangan dito ng USA. Yep. May Blade of Despair na si best player dito, so mas makati na yung damage, mas makati na yung washing ni best player, and that just means na again kapag ikaw ay na-stun from the side of Morocco, expect mo talaga na yung burst damage ay lalabas mula sa US. Grabe no! Isang combo lang mula kay best player. 90% ng HP ni Ayato na wala. Oo, parang kung ikaw yun, lahat ng mga spell talaga mapipindot mo if ever na ganun magiging damage against you, and Lord will march in dito sa may top lane. Again, we have players from Morocco na gustong dumipensa. Mawala dito ng passive, pero Blaze ito at ginamit ni Ayato papasok ng mga players ng USA. Doon sa may ilalim na tore, dalawang mga patay dito ng Morocco, and T, kamuntikan na. Makati, pero hindi na makakatakas pa. T is down, 3 players down for United States. 3 naman ang buhay para sa Morocco, so buhay pa rin ang kanilang laban. Midnight, makakadepensa pa rin sila against USA. Medyo naging makalat yung pag-take ng tower ng USA doon sa may top lane. Pumasok sa Fight Chicken pa rin na rin si Shark. Almost taken down Kenji, pero Super Rival nakaharap naman ng angulo doon sa may bandang likuran. And si T, hindi niya... ito yung problema actually ni Harriet. Kapag hindi nila napatay kagad yung Joy, medyo mahapdi pa rin naman yung electrifying beats. Mararamdaman pa rin yan ng mga core members ng United States. And unfortunately, again, parang may disconnect no, na hindi nag-focus sa tower or hindi nag-focus na hero dito US. White Chicken? Okay, mag-set up yata sila. At tingnan natin dito, after the Guardian, si Kenji ay mahuhuli din ng mga players ng United States, and it's all about aggression now for the players of US. At ibipilit na nga dito ni Super Rival na makakuha ng kanyang purple buff. So 1 player down at lahat ng minion wave ay naka-flow para sa USA. Pwede makasira pa ng another inhibitor turrets. And look at that, para ipipilit dito ng Morocco na makadepensa, lahat ng mga resources kailangan na gamitin para siraan Torre dito sa bandang ibaba. And isang Torre na lang yung natitira dito for Morocco in the middle lane. 7,000 gold lead for United States. Wala pa yung damage mula dito kay Super Rival, pati na rin kay Ayato. Lalo na minamakro sila dito ng US. Naghihintay na lang ng potential pick up dito sa best player. And po, nahuli pa dito si Chris Combat. That's the Hilda out. Hindi siya kinayang i-sustain ng Revitalize. And US, very controlled yung kanilang approach dito sa game. Hindi sila masyado nagmamadali. Nakakuha sila ng pick-off, but that doesn't mean na makakuha sila ng additional tower. Lord ang hinihintay nila dito. And comfortable sila dahil alam naman nilang wala namang ibang pagpaparman dito yung Morocco. It's just a Cloud and a Joy na kumukuha dito ng mga minion waves na papasok sa base ng Morocco. Parang ready din sila anytime no kapag may papasok dito from Morocco, kasi yung pwesto din ni Shark, and isa mabilis nga na makakuha ng Lord dito ang US. So for Morocco, mas mahirap na pagdepensa naman to kasi wala na, git ng Torre na lang nila yung natitira. So definitely ay mapapaisip pa sila dito kung sila bang unang magsiset ng play or sila ba yung bigla ang wild charge. Dominance Ice pa lang pala yung item dito ni Kuya kay Jimmy Midnight, kaya umaaray dun sa damage ni T. Hindi pa niya kaya i-sustain talaga yung burst na pwede manggaling sa Harriet, even kay best player. And ang mahirap kasi dito, even if makaharap siya ng magandang wild charge na angle, may mga purify din kasi yung mga core members dito ng US, na Valentina, na Harriet. Pwede mo sabihin na ang i-target niya dito is si best player, tapos patay ni Super Rival, pero alam mo naman kasi ang Suyu, medyo madulas din talaga yan. Makakapag-dash out din siya. And ang hirap din timingin ng set kasi hindi mo rin namang gustong setan yung Suyu kapag naka-immortal form. Eto na guys, yung Lord sa may top lane. So mukhang Torre muna sa gitna ang gusto kuhanin dito ng United States. Successfully masisira nila yan. So Morocco nag-aamban yata sila ng kanilang perfect timing for a counter set. Ginamit yung Winter Trash at saka Blazing Duet. Tara na doon na naman ang mga players ng United States para mapatay na si Ayato. Patay na rin si Kenji at unti-unting mawawala ang mga players dito ng Morocco. It's gonna be a wipeout para sa kanila dahil wala ng passive. At ayun na nga. At ang pagkapanalo para sa game number 1, it's gonna be US